The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Good morning, Brad Jeff. Mabuhay ka. Good morning, Ted. Good morning, Cha. Of course, good morning sa ating mga taga-subaybay. Ted, good morning. Good morning. And sorry, hindi ko nalaman. Ikaw pala'y nasa kabilang planeta ng mga nagdaang araw. Kaya akala ko nandito ka lang. Sorry, pinaghihintay ka namin, Brad Jeff. Hindi, okay lang. Sige, so welcome home, Brad Jeff, and happy Monday. Yan, Brad Tel. Alam mo, kanina pa naka-tune in tong mga tao na to. Sabi, Brad Jeff, welcome back. Si Gilbert Solis. Habang nagda-drive ngayon, no? Grabe, abang na abang. Kanina pa, sabi ko, Kuya Gilbert, easy ka lang. Matatawag din tayo. Yan. So, Gilbert, thank you for tuning in. Pinagda-drive niya yung presidente, Ted, ng fans club mo, yung Super Seniors fans club ng Parañaque, Tito Rico Wong at Tita Menchit Wong. Grabe Good sa morning Super po. Seniors. Good morning. Good morning. Salamat po. At paumanhin po kung sa mga nag-aabang kay Brad Jeff at napahaba Na-late ang na inyong gusto. paghihintay. But Oo. definitely po, it's worth naman na paghihintay kasi napaka-inspiring Of course. story po ang ating napakinggan mula kay Ay Marie Albopera ng Javier Leyte. Grabe. Nakita niyo ho kung gaano kapayak ang kanilang buhay, pero ang kanila pong sitwasyon sa gitna ng hirap po, nakita ho Yes. ninyo, di ba? Opo. Very inspiring. Yung siya mismo, no? At ang kanila pong tahanan. Kahit na po mahirap sila, kita po ninyo, di ba? Malinis yung kanila Linis pong yung tahanan, yung maayos kanilang po yung kaharian. mga bata. Opo, at maayos po naman din yung kanyang mga anak. Amen. Okay, Brad? Yes. Yes, Brad Ted, lagi naman natin sinasabi dito yan, yung pong kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng bank account, but sa linis ng puso. Yun po yung true riches. Yan. Yung Amen. busilak na puso. Amen. 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 Anyway, Brad Ted, Lunes na naman. Ayan, excited na naman po tayo. Alam niyo yung feeling na, again, excited ka magtrabaho. At the same time, parang lugmo ka naman sa iniisip mo. Ang daming natenggang trabaho nung Biyernes and all. Alam mo yon, tapos iniisip mo pa yung future, kung ano-anong pang-stress sa buhay yung naiisip natin pagka pumapasok yung unang araw, sasagupain mo pa yung traffic, tulad na to sila Tito Rico. Minsan bago pa nga dumating yung problema, sobrang worried na tayo. Kaya ang ganda po ng verse na to na magpapakalma sa atin. Sabi po sa Mateo 6:34, kaya wag na kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan. Dahil ang bukas ay may sarili ng alalahanin. Sapat na ang mga alalahaning dumarating sa bawat araw. Ano po sinasabi ng verse na to? In English, sabi ni Jesus dito, do not worry about tomorrow. Kasi sabi niya, tomorrow will worry for itself. Each day has enough trouble of its own. So, most of the time po, mga iniisip natin yung mga worst case scenario, nako, mamamatay ako, magugutom ako. Pag tinignan nyo, hindi naman talaga nangyari. Nag-overthink lang tayo minsan. Hindi naman po lahat. Iba naman talagang nangyayari naman talaga yung kinakatakot mo. Pero kung may dumating man pong problema, ano assurance ni Lord? God is already there to help us to overcome it. So instead daw po ma-stress tayo about the future na hindi naman natin hawak, Jesus is inviting us to focus on today. One day at a time. Hindi po ibig sabihin na hindi ka na magpaplano because sabi rin sa Bible, God is a God of order, pero wag mong hayaan na maparalyze ka ng takot and anxiety ng bukas na maaaring hindi naman mangyari. So, ngayong araw na to, just focus on what you can do today. Mag-focus ka lang, ito lang kaya kong trabaho ngayon, kasi kung idadagdag ko itatrabahuin ko bukas, hindi ko rin naman magagawa. Pangalawa, makakasagabal pa sa gagawin ko ngayon. And it is stealing you of the joy for today. So God is faithful, hindi niya tayo pababayaan. Kaya po, ito lang ang challenge ko sa mga nakikinig, Lunes na Lunes. Today, isurrender mo lahat ng worries mo kay Lord. Whether physical man yan, magkikimo ka ngayong linggo na to, or magdadialysis ka sa Miyerkules and all, isurrender mo lahat ng worry mo kay Lord. Instead of overthinking, tayo po'y magdasal at magtiwala sa kanyang kabaitan at sa kanyang power. Siya na bahala sa bukas mo. Ang problema lang kasi, Brad Tansya, yung word na surrender, masyadong negative. Narinig ko sa pastor ko yung kahapon, pagka surrender, isuko mo na, 911 na tayo, wala tayong magagawa. Yun po yung sa mundo rito. Sa mundo ni Lord, pag sinabing surrender, ako bahala. It's a sign not of losing, but it's a sign of winning.
Yung surrender, huling hibla natin. Kay God, yung surrender is our first step. Unang hakbang mo, isurrender mo lahat kay Lord yan because siya rin may hawak ng simula at siya rin may hawak ng katapusan. He is the Alpha and the Omega. So huwag ka ma-stress kapatid dahil si Lord ang may hawak ng lahat. Mateo 6:34, kaya wag na kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan dahil ang bukas ay may sarili ng alalahanin, sapat na ang mga alalahaning dumarating sa bawat araw. Tayo po'y manalangin, Panginoon, salamat po sa inyong kabutihan. Salamat, Panginoon, dahil yung worry gives us something to do, but it gets us nowhere. Para siyang rocking chair, Lord. Ang dami naming pagod na ginawa. Wala rin naman kami narating. Tinumba-tumba lang kami. So Lord, huwag kami mag-worry dahil alam namin ikaw ay may hawak ng aming kinabukasan. Kaya Lord, sa mga nanonood ngayon, ikaw po, Panginoon, magbigay sa kanila ng confidence in your word that you will take care of them, you will never leave them nor forsake them, and you love them. Ito po ang aming dalangin ngayong araw ng Lunes. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And Lord, we pray once again para po kay Brad Jeff ngayon po Monday morning. Lord, muli kami dumudulog sa inyo. Alagaan niyo po siya sa kanyang buong linggong ito ng pagmimisyon. Lagi niyo po siyang aalagaan at gagabayan. At salamat po muli sa magandang balitang amin na pakinggan today sa The Daily Brad. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat na marami, Brad Jeff. Happy to see you again sa iyong home studio. Yan. Okay. Sige, Brad so... Ted, may share lang akong testimony, Brad Ted. Baka pwede rin gawin to ng ibang mga nakikinig sa atin. May isang grupo po ng mga lawyers, yung law firm na LMA Law Firm. Nakikinig sila ngayon. May TV sila sa harap. After nilang makinig, i-discuss nila yung na-share ko. So parang yun yung morning devotion nila. And yun naman boss nila si Attorney Peaches will end up praying together with her lawyers. So ang gandang practice lang na yung salita ng Diyos, hindi lang nila pinakinggan, pinagnilay-nilayan nila, pinagbulay-bulayan, lalim ano, and then nag-discuss sila, o ikaw, ano worry mo ngayong linggo na to, o ikaw, and then ipagdasal natin yan. So, na-maximize po nila yung salita ng Diyos sa pakikinig sa ating daily bread. So, thank you, Attorney Peaches, for stepping up sa inyong pakikinig sa aming Amen. Ted? Amen. Napakagandang medium nga itong ating pong programa ngayon sa lahat ng mga nakikinig sa atin na dito pa rin po humuhugot ng inspirasyon araw-araw. Sige, so Brad Jeff, ngayon ay Monday. Alam ko nang hindi ka dapat gambalain dahil baka naman abutan ka ng kulog at kidlat sa iyong labada. Ang babala ng pag-asa sa gitna daw ng mataas na heat index, Yan baka na. ho umulan. Oo, sinabi yan kanina. Okay, Brad. Sige, Ted. Susulitin ko na hanggat mainit ang araw dito na mabilis makatuyo ng labahin. Ito po ang inyong Daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless po. Thank God bless you more. And you. serving the people, Brad Jeff Eliscopides sa ating The Daily Brad.